Hallelujah. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po ay dalako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Hiniling ko nga pong tayong lahat ay tumayo bilang paggalang po natin sa salita po ng ating Panginoon. Sa Psalm 100 verse 2, ang sabi po dito, "Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong nabasa. Maaari na po kayo umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the joy of serving God. Ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, that serving God is not merely a duty, but a privilege that brings deep joy, fulfillment, and eternal reward. Yung paglilingkod po sa Panginoon ay hindi isang obligasyon, kundi ito po ay isang pribilehyo na kung saan ay nagkakaroon tayo, nagdadala ng matinding kagalakan, magkakaroon ng katuparan, at yung pagkakaroon ng pangwalang hanggang mga reward na nagmumula po sa ating Panginoon. Marami pong mga tao na ang tingin nila yung paglilingkod sa Panginoon ay isang obligasyon o isang pabigat lamang sa kanila. Ito'y burden lamang sa kanilang mga puso. Sa tingin nila yung paglilingkod sa Panginoon ay pabigat lamang, istorbo lamang sa kanila. Sa kabila ng napakaraming mga dapat gawin sa buhay, ang sinasabi ng ilan ay wala na silang panahon na maglingkod. Wala na silang panahon na paglaanan ng oras. Wala na silang panahon na bigyan ng pagkakataon na paglingkuran ang ating pong Panginoon. But today, this morning, mga kapatid, lagi po nating tandaan na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi isang obligasyon. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi pabigat sa ating mabuhay, kundi ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat lamang na tayo po ay samantalahin natin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat kapag kinuha na ng Diyos yung pribilehyong ibinigay niya sa atin, wala na po tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik yung mga panahon. Kaya habang may pagkakataon pa, paglingkuran po natin ang Panginoon. Serving God brings lasting joy because it allows us to participate in His work. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, ito po ay nagbibigay ng kagalakan sapagkat ito po ay hinahayaan niya na tayo po ay makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. But what makes serving God a joyful experience? Ano ba yung nagbibigay kagalakan sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi yung ating pong teksto, sabi niya, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Maglingkod o paglingkuran mo ang Diyos ng may kagalakan. Pumasok tayo sa Kanyang presensya na umaawit. Ano ba yung nagbibigay kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Sa umaga pong ito ay magbigay po ako sa inyo ng 3 biblical principles na magtatagpuan natin sa Biblia na kung saan ay nagbibigay kagalakan yung atin pong paglilingkod sa Panginoon. Number 1 principle, doon sa Psalm 100, verse 3. Ang sabi po dito, know that the Lord is God, it is He who made us,
and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. The joy of serving God comes from knowing God. Yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay nagmumula sa pagkakilala natin sa Diyos. Kilala ho ba natin ang Panginoon? Kapag kilala natin ang Diyos, dito nagmumula yung ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Because we serve the God who created us. Pinaglilingkuran natin yung Diyos na siyang lumikha sa atin. We belong to Him. We are His people and the sheep of His pasture. Tayo ay sa Kanya. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay Kanyang mga anak. At tayo ay Kanyang dinadala sa matibay o sa mainam na pastulan. Tayo ay binibiyayaan ng Panginoon. Tayo ay pinapatnubayan ng Diyos. Tayo ay Kanyang ginagabayan. Tayo ay Kanyang iniingatan. Hindi niya hinahayaan na ikaw at ako ay magutom. Hindi niya hinahayaan ng Kanyang mga anak ay nagpapalimos. Hindi niya hinahayaan ng Kanyang mga anak ay labis na maghirap, labis na maghikahos. Sapagkat tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Kaya dapat malaman mo na yung paglilingkod mo sa Panginoon, kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Dapat kilalanin nating mabuti kung sino itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya lang kilalanin natin ng mabuti kung sino itong Diyos na ating sinasamba. Kailangan kilalanin natin ng mabuti kung sino itong Diyos na ating sinusunod. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinusunod, ay siya ang Diyos na lumikha sa atin. He created us into His own image and likeness. Hindi lamang tayo basta-basta nilikha ng Panginoon. Nilikha niya tayo ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang anyo. Ang ibig sabihin, hindi natin kamukha ang Panginoon, but ang ibig sabihin, nang He created us into His own image and likeness, He created us na may kapanalan. He created us na may katuwiran. Kung gaano matuwid ang Panginoon, kung gaano kabanal ang Panginoon, nilikha niyang tao ng ganon. Kaya nga lang, bumagsak ang tao, nagkasala ang tao. But, ang Panginoon hindi niya hinayaan na ang tao ang magdusa sa kasalanang ginawa ng tao. Sa labis niyang pagmamahal sa tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ upang siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya doon dapat makilala natin kung sino talaga itong Diyos na pinaglilingkuran po natin. At kapag nakilala mo, nakilala natin ng mabuti kung sino itong Diyos nating pinaglilingkuran, then diyan magmumula yung kagalakan ng paglilingkod mo sa Panginoon. Serving or service to God flows from relationship. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, ito po ay dumadaloy yung tinatawag na relationship. We do not serve to earn God's love. We serve because we have already received His love. Naglilingkod tayo sa Panginoon para hindi tumanggap ng Kanyang pag-ibig. Naglilingkod tayo sa Panginoon para hindi tumanggap ng Kanyang biyaya, kundi naglilingkod tayo sa Diyos dahil tinanggap na natin ang Kanyang pag-ibig. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil tinanggap na natin ang Kanyang biyaya. Huwag tayong maglingkod sa Panginoon because of material blessing. Huwag tayong maglingkod sa Panginoon because of financial blessing. Na kapag wala ng pagpapala na ibibigay sa iyo ang Panginoon, hindi ka na maglilingkod sa Kanya. Kapatid, may pagpapala man o wala, dapat nating paglingkuran ang Panginoon sapagkat siya ang lumikha sa atin. Yung paglilingkod natin sa Diyos,
nagpapakita ng ating relationship sa Kanya. Kaya, yung paglilingkod natin, dapat umagos. Dapat makita yung tinatawag na relationship natin sa Kanya. Tayo'y anak ng Diyos, pag-aari niya tayo, kaya dapat lamang na paglingkuran natin ang Panginoon. Huwag tayong maglingkod dahil may naibibigay na blessing. Huwag tayong maglingkod sa Diyos dahil mayroon tayong tinatanggap. Paano na pag wala tayong tinatanggap? Paano na pag wala na tayong matanggap? Not all ay kayang ibigay ang pangangailangan mo. Pag may matanggap man tayo, then salamat sa Panginoon. Pag wala man tayong matanggap, salamat sa Panginoon. Kasi hindi tayo naglilingkod because of blessing. Amen? Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil tinanggap na natin yung Kanyang biyaya. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil tinanggap na natin yung Kanyang pag-ibig. Hindi para tumanggap ng mga biyaya na nagmula sa Panginoon. Nauna na nating tinanggap yung biyaya. Yung biyaya na tinanggap natin, that is the grace of salvation. Yon yung pinaka-the best, pinakamalaki na biyaya na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Pangalawa po, na prinsipyo sa Biblia para tayo po ay makapaglingkod ng may kagalakan sa Panginoon. Sa Colossians chapter 3, verse 17, ang sinabi po dito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. The joy of serving God comes from gratitude. Yung kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon ay nagmumula sa pasasalamat. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang kagalakan sa kanyang puso. Pero kapag ang taong mapagpasalamat, punong-puno yan ng kagalakan sa kanyang puso. Yung nakatanggap ka ng biyaya, tuwang-tuwa ka na. Hindi yung nakatanggap ka ng biyaya, sasabihin, dati mo. Walang kagalakan sa puso mo. Gusto mo branded yung tatanggapin mo. Pero kapag magbigay ka naman, hindi naman branded. Ang ibig sabihin nun, kung ano man yung matanggap natin na mula sa Panginoon, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Ano pong sinabi ng Biblia? Anuman ang ating ginagawa at anuman ang ating sasabihin, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan magpasalamat tayo sa Kanya. Dapat yung puso natin punong-puno ng pasasalamat. God has done great things for us. Marami nang ginawa ang Panginoon sa atin. Na doon pa lamang pasalamatan natin ng Panginoon. Yung kaligtasan pa lamang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya. But God, ginawa niya na ikaw at ako ay iligtas. Ginawa niya ng lahat ng sangkatauhan ay iligtas. Doon pa lamang, punong-puno na ang puso natin ng pasasalamat. Doon pa lamang sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin tungo doon sa kamatayan, tungo doon sa pagkapako sa krus. Niligtas na tayo doon ng Panginoon. Doon pa lamang dapat punong-puno tayo ng pasasalamat. Forgiveness. Yung pagpapatawad na ginawa sa atin ng Panginoon.
Kahit ilang beses tayong makagawa ng pagkukulang, ilang beses tayong makagawa ng kasalanan, ilang beses tayong gumawa ng kamalian sa Panginoon, na kapag tayo humingi ng tawad, lagi tayong pinapatawad ng Panginoon. So doon pa lamang, dapat ang puso natin ay punong-puno na ng kagalakan dahil hindi nagsasawa ang Diyos na ikaw at ako ay patawarin. Kahit paulit-ulit kang gumawa ng kasalanan, kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon. Kaya ang dami nating dapat pasalamatan ang Panginoon. Kaya doon pa lamang dapat yung puso natin ay punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon upang magkaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Maliban pa doon, yung mga daily blessings na tinatanggap po natin. Kapag may nagpapatuto dito sa harapan, lagi nilang sinasabi, salamat sa Panginoon dahil pinoprovide niya ang aming pangangailangan sa araw-araw. Doon pa lamang nagpapatunay ng Diyos ay buhay. Doon pa lamang ay nagpapatunay ng Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Yung mga araw-araw na blessing na tinatanggap po natin. Kapag sinabi po natin blessing, hindi lamang nakafocus ito sa financial. Hindi lamang nakafocus ito sa material na bagay. Yung ating kalusugan, blessing yan ng Panginoon. Sa loob ng isang linggo, hindi ka nagkasakit, blessing yan sa Panginoon. Amen. Na kahit wala kang pera, hindi ka nagkakasakit, blessing yan ng Panginoon. Kahit milyonaryo ka naman, kung ang sakit mo naman ay sakit ng milyonaryo, ang gagastusin mo milyon-milyon naman, wala pa rin. Yung pagtulog natin, paggising natin sa umaga, blessing pa rin yan sa Panginoon. Kaya dapat lagi nating pasalamatan ang Panginoon. Kasi sa bawat pagtulog natin, alam natin kung anong oras tayo matutulog. Pero hindi natin alam kung anong oras tayo magigising. Kahit pa mag-alarm ka, kung hindi napapayagan ng Diyos na ikaw ay magising, wala tayong magagawa. Kaya pag nagising ka kinabukasan, pasalamatan mo ang Panginoon. Amen? So doon pa lamang, ang dami na nating dapat pasalamatan sa Panginoon. Kaya dapat yung puso natin ay maging punong-puno ng kagalakan upang sa ganon ay magkaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Gratitude transforms service. Yung marunong kang magpasalamat sa Panginoon, binabago niya ang paglilingkod mo sa Panginoon. Yung duty nagiging delight, yung obligation nagiging worship. Na sa tingin mo, yung paglilingkod sa Panginoon ay isang obligation. Pero ngayon, dahil yung puso mo ay punong-puno ng pasasalamat, hindi obligation ang tingin mo. Yung paglilingkod sa Diyos, ang tingin mo, nagiging worship, nagiging pagsamba sa ating Panginoon. Kaya dapat lamang mga kapatid that we must remember God's goodness daily. Lagi nating alalahanin yung mga kabutihan ng Panginoon sa atin sa bawat araw. At lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. Pangatlo at ang panghuling prinsipyo, kung bakit nagkakaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Matthew 25, verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. The joy of serving God comes from eternal reward. Yung paglilingkod sa Panginoon, nagmumula doon sa mga
gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. God notices faithful service. Nakikita ng Panginoon ang bawat ginagawa natin ng tapat na paglilingkod sa Kanya. No act of service is forgotten. Walang nakakalimutan ng Diyos na mga ginagawa nating pagsamba, na mga ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Ang lahat ng yan ay nakalista sa ating Panginoon. Yung mga sakripisyo mo sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga ginagawa mong sacrifices para sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng yan ay nakikita ng Panginoon. Ang sabi nga sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, hindi nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi nagiging walang kabuluhan ang mga ginagawa natin sa Panginoon. Ang lahat ng yan, tatanggap ka ng gantimpala pagdating ng araw kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon. Kaya yung maikling katapatan mo sa Diyos, yung pagtatapat mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. At balang araw, pag nanatili kang tapat, nanatili kang naglilingkod sa Panginoon, He will reward you sa mga katapatang ginawa mo, sa mga sakripisyong ginawa mo para sa Kanya. Eternal rewards await faithful servants. Yung ating mga gantimpala ay naghihintay para sa mga tapat na lingkod, tapat na anak ng Panginoon. Our labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa po natin, ang sabi ng atin pong teksto, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalatan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malalaking halaga. Kaya pag nakita ng Panginoon yung ating katapatan sa maliit na bagay, gagantimpalaan ka ng Panginoon, pagtitiwalaan ka sa malaking bagay. Ang ibig sabihin, yung ministry na binigay sa iyo ng Panginoon, naging matapat ka doon, ginagawa mo yon para sa Panginoon at hindi mo ginagawa just to please people, just to please man, but ginagawa mo yon just to please God, then gagantimpalaan ka ng Panginoon sa bagay na yon. Mga kapatid, we must focus on pleasing God rather than seeking human praise. Mas lalo nating hanapin, mas lalo nating i-focus yung paglilingkod, yung pagsamba natin sa Panginoon na mapapurihan, ma-please natin ng Panginoon kaysa hanapin yung pupurihin ka ng tao. Wala mang magsabi sa'yo, ang galing ng ginawa mo. Wala bang magsabi sa'yo na ang galing-galing mo. Kapatid, yung ginagawa mo, ginagawa ko, ginagawa natin na para sa Panginoon. Ang lahat ng yon, kung ginagawa natin para i-please ang God, para papurihan ng Panginoon, hindi para i-please ang tao, doon gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen. 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 Huwag mong isipin na, ayaw kong tumayo, baka may masabi ang member. Ayaw kong tumayo kasi sintonado yung boses ko, baka uyawan na. No. Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, tatayo ako, kahit anong sabihin ng tao.
tatayo ako para papurihan ko ang Panginoon. Kapag yun yung prinsipyo mo, kapatid, hindi yun nakakalimutan ng Panginoon. And He will reward you on that attitude. Kaya sa umagang ito, the joy of serving God comes from knowing Him personally. Kilalanin natin ng mabuti ang Panginoon. The joy of serving God comes from being grateful for His grace. Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat sa Panginoon. The joy of serving God comes from looking forward to eternal reward. Huwag nating tingnan yung mga problema, huwag nating tingnan yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Ang tingnan po natin yung naghihintay na mga gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. At kapag ginawa po natin ang mga prinsipyong ito, kapatid, magkakaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin ito. Yung tatlong prinsipol na sinabi ko. Subukan po natin gawin na may kagalakan sa ating mga puso. Not out of obligation, but out of love and gratitude. Then you will experience yung kakaibang kagalakan na paglilingkod sa Panginoon. Na hindi ka na pinipilit, hindi ka na inoobliga na maglingkod sa Panginoon. Dahil nag-uumapaw yung puso mo. Nag-uumapaw sa buhay mo yung kagalakan. Lumalabas ito, nagmamanifest sa buhay po natin. Kaya, sa umagang ito, mga kapatid, ito yung tatlong prinsipyo mula sa Biblia para tayo magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Nais ng Diyos ng bawat isa sa atin. Paglingkuran natin siya ng may kagalakan. Kilalanin natin ng mabuti kung sino itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. Magkaroon tayo ng hangarin na makamtan ang mga naghihintay na gantimpala sa atin. Kaya sa umagang ito, kapatid, kaibigan, I challenge you, gawin natin ang tatlong biblical principles na ito para magkaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Uulitin ko, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang obligasyon. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang duty. But ang paglilingkod natin sa Panginoon ay isang pribilehyo na ibinigay po sa atin. At hayaan po natin ng pribilehyong ito magkaroon ng kagalakan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Check mo nga po ang iyong sarili. Are you serving God with gladness? Or are you serving God because of material blessing? Kapatid, the Bible says, we must serve the Lord with gladness, and we must enter into His presence with singing.
Hayaan po natin na mapuno ng kagalakan ang ating mga puso. Allow the Holy Spirit to fill us. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. Father, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, thank you for the privilege of serving you. Punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan, Panginoon, at pagmamahal. Tulungan mo kami na sa aming paglilingkod ay punong-puno ng kagalakan at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod ay punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Na makita namin hanggang sa pinakamaliit na bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Maging mapagpasalamat kami doon, Panginoon. Tulungan mo kaming makita ang lahat ng iyong kabutihan, ang lahat ng iyong katapatan, ang lahat ng iyong mga ginagawa sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod sa inyo, hindi ang tao ang aming ma-bless, kundi ikaw, Panginoon. Salamat po sa umaga ito. Punuin po ninyo ng kagalakan. Punuin po ninyo ng pasasalamat. Punuin po ninyo ng pag-asa ang aming mga puso, ang aming mga isipan mula sa araw na ito, Panginoon. At mula din sa araw na ito, dakilang Diyos, naway magkaroon ng kagalakan ang bawat isa sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po. And thank you for the joy in serving you, O God. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen.